Magandang hapon po at welcome po sa bawat isa. Salamat sa Panginoong Diyos at kayo po ay aming nakasama. Ang aming pong dalangin ay nawa ay palagian na namin kayo makakasama sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang atin po na pagbasa mula sa Biblia ay patuloy po natin na ulit-ulitin po ito sapagkat ang atin po na pangaral ay bawat halos na nangyayari ay bawat talata ay yun po yung ipinapangaral dito. At maganda naman yan dahil bago po matapos ang isang chapter ay marahil ay saulado nyo na po. Ay kailangan po talaga natin yan sapagkat ang bilin po sa atin ay maging mayaman tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So sa John 10:16 hanggang 18, ito po ang sinasabi sa atin. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This church I have received from my Father. Nawa po ay idagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang mga salita. Ang atin pong pagsahin ngayon ay ito, Jesus' authority to give His life and to take it back gives us the confidence in the afterlife. So bago po tayo magpakalawak dyan, ay naikulang po na bigyan kayo ng atensyon doon sa nabasa ko na balita, although ito ay matagal na pala ito kasi November 5 pa, last year, ngayon ko lang nabasa. Isa pong tragic incident ang nangyari ng isa pong radio anchor, siya po ay binaril. Doon, habang siya ay naka-live doon sa kanyang station, sa kanyang live program sa Facebook at saka doon sa kanilang radio, local radio, doon sa Calamba, Misamis Occidental. Yan po ay kilala po siya as DJ Johnny Walker. Pero pangalan po niya ay Juan Humalon. Ano pong pag-atake na ito ay, of course, na-witnessin ito yung mga tao na kasalukuyang nanonood sa kanya at nakikinig. Biglang ganyan na nakita na siya ay binaril on the spot. At kaya naman nakapasok yung gunman ay doon sa ano na yan na on air ay dahil nagpanggap po ito na isang taga-tangkilik, isang talagang diehard na manonood at nakikinig sa kanya. Well, ito pong incident na ito ay talagang nakakashock, no? Sa buong bansa, napanood ng lahat. Ito ay nag-raise ng concern tungkol po sa safety ng mga journalist sa Pilipinas dahil ito yata po ay pang-apat na o pang-anim sa mga napapatay na journalist under sa administration ng ating Pangulong Marcos. Ang isang bagay, mga kapatid, ay ang kamatayan talaga, ito po ay isang universal na katotohanan. Isang hindi maiwasan at ang bawat nilalang ay kinakailangang harapin niya ito. Ito po yung final chapter ng ating aklat ng buhay. Isang realidad na nagpapaigting, nagpapaalala ng ating pag-iral or existence. At anuman ang ating status sa buhay, mayaman man tayo, makapangyarihan o mahirap, ang kamatayan ay nanatiling yung great equalizer at nagpapaalala sa atin ng ating pagsasama-sama sa pagiging human, pagiging tao, at ng lumilipas na kalikasan ng buhay. Sa maraming mga kultura at reliyon, ang paghahanda po sa kamatayan ay nakikita bilang isang mahalagang bahagi ng buhay. Para sa kanila, ito ay proseso ng pag-coming to terms doon sa ating mortality at paghahanap ng kapayapaan sa harapan ng hindi maiwasan at isang nakapagbibigay ng
patibay ng ating buhay ay magkakaroon ng kahulugan at layunin habang ating inaabot ang ating katapusan. Parating na tayo sa ating katapusan. Samantalang mayroon pa ang kailangan sa paghahanda. At maraming mga tao talaga ang nagsasagawa nito. Pero para sa ating mga Kristiyano, ay meron na talagang nagsagawa ng paghahanda. Isang dakilang bagay sa usapin na ito na nagsisiguro o nagtitiyak sa atin para doon sa hinaharap, doon sa eternidad. At ang tinutukoy ko pong siya na naghanda na para sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, papaano niya ito ginawa at anong impact na dinadala ng paghahanda na ito? Ito po yung focus ng mensahe natin sa araw na ito. Ngayon nga pong binasa natin sa John 10. Nagbasa tayo 16 hanggang 18, pero ang ating nga pong bibigyan ng diin ay itong 18. Ang sabi dito sa 18, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again." Tumutukoy ito sa buhay ng ating Panginoon Kristo na meron siyang otoridad na ibigay ang kanyang buhay at meron din siyang otoridad na kuhanin muli ang kanyang buhay. Doon po sa pag-aalay ng kanyang buhay ng ating Panginoong Hesus, ito po ay merong theological term. Ang tawag po rito ay propitiation. Propitiation. At sa maikling kahulugan nito, it means God's holy wrath is fully satisfied. Ang ibig sabihin, yung puot ng Diyos sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan ay nabayaran, napahupa siya, parang tinanggap niya ang kabayaran. Instead na pupuksain niya ang tao dahil sa pagiging masama nito, siya'y banal na Diyos at ang nais sa mga tao ay magpakabanal pero nagpapakasama pa, kaya nahanda siyang parusahan ang mga tao, pero dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, na-satisfy ang Diyos. So yung kanyang ginawa is propitiation. So propitiation means that God is satisfied with the sacrifice of our Lord on the cross. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus, ay napahupa po ang galit ng Ama. Nabayaran na, ika nga. Napalubag na. Yan. Meron pong yung tatlong mga theological terms. Lagi natin napag-uusapan yung redemption, yung pagtutubos. Napag-uusapan din natin yung reconciliation. At sa pagkakataong ito ay propitiation. So yan po iba't ibang aspeto ng pagliligtas ng Diyos. Yung propitiation, the Godward aspect of salvation. Yung redemption, the sinward aspect of salvation. At yung reconciliation, the manward aspect of salvation. Kasi sinasagot nito yung mga problema. Ano ba yung mga problema? Man has sinned and offended God. So kinakailangan siyang ma-propitiated upon. Ano pa yung problema? Man is a slave of sin. Alipin tayo ng kasalanan. Kaya kinakailangan ng redemption. Ano pa? Ang tao ay makasalanan. At dahil makasalanan, siya ay kaaway ng Diyos. Kaya kinakailangan ng reconciliation. At yan po ay sinagot lahat ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman, ito yung matibay nating panghahawakan na Christ is the propitiation for the sins of the people. So, wala na pong iba. Wala nang ibang paraan para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Wala nang ibang paraan para hindi ka maparusahan ng Diyos pagdating ng panahon. Walang ibang paraan kundi ang Panginoon Kristo
sa kanyang ginawa at sa kanyang pagkasino. Bakit? Bakit inialay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay? Ay sapagkat siya ay tumatayo na sa atin ay pastor. No? Pastor siya. Shepherd, nag-aalaga ng tupa. Ngayon, kung pag-uusapan natin mga kapatid ay kamatayan, ay meron po naman na ika nga ay iba't ibang kaisipan tungkol dyan o damdamin tungkol sa kamatayan. Pero anumang ang damdamin dyan ay meron lamang iisa na magiging tataglayin na damdamin, magkakaibang damdamin ng mga tao, pero magkakaroon lamang ng isang damdamin sa pagtanaw nila sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Yung kanyang kamatayan at immediately yung kanyang pagkabuhay. Ano ba yung mga iba't ibang dahilan kung bakit ang tao ay takot mamatay? Dahil hindi niya alam kung ano yung hinaharap Pag namatay siya, ano ba yung nasa kabilang buhay? So, nakakatakot, di ba? Kung ano yung naghihintay sa atin sa kabila. Kasi alam niyo yung kamatayan, 5 minutes lang yun Halimbawa, huwag kang huminga. 5 minutes, huwag kang huminga. Nasa kabilang buhay ka na. Ganun lang po kadali ang magpunta doon sa kabila. Kaya nakakatakot. Pero, alam nyo ba na merong mga talagang mga tao ay hindi po sila natatakot mamatay. Actually, meron ako isang kilala, si Stephen Hawking, patay na po siya, no? Pero nung buhay pa siya, may sinabi siya na ganito, I'm not afraid of death, but I'm in no hurry to die. I have so much I want to do first. Gusto niya mabuhay pa, pero dahil nga marami siyang gagawin. Pero namatay din siya, pero hindi siya natatakot kung mangyari man sa kanya yon. Anyway, si Stephen Hawking po ay hindi po siya naniniwalang may Diyos. Isa po siyang atheist. Meron naman, hindi natatakot mamatay dahil sa maling kumpiyansa, false confidence, na sila, makakarating naman sila sa langit. Kasi sabi nga nito yung si Estal Bernard Zigonside, kakatindi ng pangalan nito Sabi niya, am I the only one who thinks everyone goes to heaven eventually? Kumbaga, pinagmamalaki niya na alam niya na siya'y pupunta sa langit. Bakit? Ang sa kanya ay dahil God is love. Yan. Kaya hindi siya natatakot na mamatay. Kasi ang Diyos daw ay pag-ibig. Nakalimutan niya, God is also just. Ang Diyos ay makatarungan. At hinihingi ng katarungan na ang kasalanan ay pagbayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung eternal na pagkasumpa doon sa lawa ng apoy. Na kung saan ang apoy ay hindi masasawata at ang mga tao ay hindi sila mamamatay doon. Pero mararamdaman nila yung siklab ng apoy. Meron naman, naniniwala sa reincarnation. Kaya hindi siya natatakot mamatay. Gaya na lamang ni Gerald Gardner, sabi niya, although I believe in reincarnation, as many people do that live in the East, I do not remember my past lives clearly. I only wish I did. At saka yung mga, alam niyo, yung mga mahilig manood ng mga telenovela, mga Korean telenovela, akala nila tuloy, totoo yung reincarnation. Kasi yung mga Koreano, naniniwala sila sa reincarnation at may mga pelikula sila na nag-reincarnate sila. Ayan, so hindi sila natatakot mamatay kasi inisip nila, lilipat lang naman sila sa ibang kaanyuan, tao man o hayop. Ilang nakakatakot siguro kung ikaw ay sa reincarnation mo ay ikaw yung maging lamok, no? Pero magkagawin man, hindi po yung totoo, no? Yung reincarnation. At meron naman naniniwala, kaya siya hindi natatakot mamatay sapagkat naniniwala siya na
pare-pareho naman ang Diyos. Ibig sabihin, yung inakala niyang Diyos, yun yung tunay na Diyos. Ay hindi. No? Ito, si Muhammad Ali, sabi niya, we all have the same God. Pero hindi, kasi yung Diyos niya ay Allah. Okay? Yung Diyos ng mga Muslim. Yung pong Allah, ano po yun? Hindi po yun ang tunay na Diyos. At hindi po yun umiiral. Maaring sa persona siguro ng Diablo, no? Na nanloloko sa mga Muslim. Sapagkat yung Allah po is nanggaling po sa moon goddess. No? Hindi nila alam yung moon goddess na yung kanilang Allah ay hindi po lalaki, babae po yun. No? And kaya nga, pwede kitang matanong, ano yung feeling mo tungkol sa kamatayan? Natatakot ka ba na kahit isipin man lamang yun? Ano man ang case, kung natatakot ka man o ano man ang inararamdaman, ay meron tayong matutunan kung ano talaga ang dapat nating maramdaman. Mula dito sa kwento ng ating Panginoon Kristo, yung paghahambing niya or imagery tungkol sa shepherd and the sheep. Kaya to consider this aspect later on in your life is eternally devastating for everyone. Baka sasabihin mo, saan ko na lang iisipin yan? Pero tandaan mo, tomorrow may be too late. Hindi mo alam kung kailan kukuhanin ang iyong buhay. Kaya nga, sabi sa Hebrews 4:7, today if you will hear His voice, harden not your hearts. Ang Panginoong Hesus ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng pangaral na ito. At ito ang mensahe na ipinaparting sa iyo ng Espiritu Santo. As was sent down from heaven by God the Father, as shepherd to His flock, Jesus Christ as God the Son has been given the authority to lay down His life. Dahil isinugo siya mula sa langit ng Diyos Ama bilang tupa ng kanyang kawan. Si Jesucristo bilang ang Diyos Anak ay nabigyan ng otoridad na ialay ang kanyang buhay. Ito po ang katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo, although ipinanganak siya rito sa lupa, siya po ay galing sa langit. Na bagay na hindi pinapaniwalaan ng mga iglesia ni Manalo. Kahit na sinabi mismo ng ating Panginoon, ano sabi ng Panginoon? For I have come down from heaven. Isa linaw eh. I have come down from heaven. Not to do my own will, but the will of Him who sent me. So yun ang kanyang point of origin, yung heaven. He is therefore the divine shepherd, ang makalangit na pastol. And this fits him the title, the great shepherd of the sheep. Matakin pa naman, yung pastol, Diyos mismo, galing sa langit. Marami mga pastol. No? Marami mga pastol, pero dakila ang ating Panginoon Jesus bilang siya'y pastol dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya kabilang sa mga anghel sa langit. Hindi po siya isang anghel. Kahit na, kasi yung mga anghel galing din sa langit eh. Pero hindi po. Ang Panginoong Hesus ang nag-iisang anak ng Diyos, Ama, na siya pong object ng worship doon sa heaven. Ito nga po nagsalita ang Ama eh. When God brings His firstborn Son into the world, He commands all of His angels to worship Him. Yung Son, ipinapag-utos ng Ama na sasambahin ng lahat ng mga anghel. At ano po yung sabi ng Ama, nung Diyos Ama sa anak niya? But God says about His Son, you are God, and you will rule as King forever. Your royal power brings about justice. Sabi ng mga Muslim, maniniwala lamang daw sila na Diyos, si Jesus, kung may mababasa daw tayo sa Biblia, na sinabi ni Jesus na ako'y Diyos, sambahin niyo ako. Wala tayong mababasa nun. Pero mas matindi. Dahil yung mismong Diyos Ama, ang direktang nagsabi na ang kanyang anak ay Diyos at dapat sambahin. Di ba? Mas matindi po yun. Oh.
Kaya yun po ang sagot natin sa mga Muslim. Lagi nilang pinapangalandakan. Sinasabi nila na si Kristo tao lang, hindi po siya dapat sambahin. Si Allah lamang ang nag-iisang Diyos. Yun ang ayon sa kanilang pagtuturo. At ang Panginoong Hesus, kinuha niya ang kalikasan ng tao upang mamatay para sa kanyang mga tupa. Dahil kung siya po ay ang kanyang kalikasan ay Diyos lamang, ito po ang magpe-prevent sa kanya para ma-experience niya ang kamatayan. Now that He was capable of dying, and in fact, He died, tayo na kanyang mga tao ay binibigyan ng katiyakan ng magarbo, masaganang paubuhay. Na ma-experience natin ang hindi masusukat na katuwaan at matinding pag-ibig sa ilalim ng pagkalinga ng ating kamanghamanghang Diyos. Ngayon, ang tanong natin na ito. What is there in the death of Christ in connection with His people aside as to being the propitiation for our sins? Ano po ang sagot natin? There is the irony of winning through dying. Merong pagkapanalo sa pamamagitan ng kamatayan. First, we have to establish that siya bilang isinugo, ang kamatayan po ni Jesus ay isang makalangit na komisyon. Hindi po ito isang demand or command na sinasuggest ng ilang mga translations. Babasahin mo sa Bible mo, sabi niya, this is the command I received from the Father. Meron pa nga, yung isang bagong translation, ang nakalagay dun I received this demand from the side of the Father. Hindi po, mali po yung command, mali po rin yung demand. Dahil, kung titignan na po yan sa Grego, ang ginamit po dyan is entulein, from the word entulei. Greek word po yan, na merong pwede kang gagamitin. Kaya gumamit sila ng order, command, charge, ESV charge sa iba ng precept. Pero wala akong nakita na gumamit ng injunction. Ito po yung mas maganda or wasto na dapat na ginamit doon sa equivalent niya sa Greek injunction. Dahil ito po ay may kinalaman sa batas, sa legal matters or forensic. Sabi rito, the injunction is an equitable remedy, that is a remedy that originated in the English courts of equity. Like other equitable remedies, it has traditionally been given when a wrong cannot be effectively remedied by an award of money damages. The doctrine that reflects this is the requirement that an injunction can be given only when there is no adequate remedy at law. So, walang ibang remedyo kasi. Para tao hindi mapaparusahan. Walang ibang remedyo. Hindi mo, yung pagpapatay ng hayop para pagtubos sa kasalanan mo, para hindi ka patay ng Diyos, hindi talaga remedyo yun. Walang ibang tao na pwedeng mamatay para sa'yo, na ikaw imaligtas. Kahit si Job, kahit si Daniel, tatlo yung binanggit, no? Tatlo yung binanggit doon sa Ezekiel. Kahit sila ay makasama mo, hindi sila kayang managot. Wala silang kakayahan, kapangyarihan, sagutin ka sa iyong usapin, sa iyong issue sa banal na Diyos. Kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Okay. Kaya, ang Panginoong Jesucristo lamang kasi, since being God in union with the Father, ang Panginoong Jesus ay nagtataglay ng soberanyong pagkilos o kagustuhan. Sabi, sovereign will. Pag sinabi sovereign, mataas sa lahat. Wala nang tataas pa. At dahil meron siyang sovereign will, magagawa niya ang anumang bagay. Therefore, yung mamatay siya sa mga kamay ng kaaway ng Diyos, ito po ay predetermined ng Diyos. Dahil ito ang kalooban, ito yung will ng Diyos na dapat isasagawa. Sabi sa Acts 2:23, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless man. Pakita mo, di ba? Ang Panginoon sa Kristo pinatay. Pinako, pinatay. Pero sabi rito, it is a definite plan and foreknowledge of God.
Akala ng mga tao, sila talagang may kagustuhan doon. Biktima ang Panginoong Yesus. Pero hindi. Plano yun ng Diyos. Tiyak na plano yun ng Diyos. Bakit po? Ano yung naisiparating nito sa atin? Meron siyang kapangyarihan ng Panginoong Yesus na siya ay huwag niyang ibigay ang kanyang buhay. May pangyayari nga, di ba? Gusto siyang batuhin ng mga Hudyo dahil nahiwatigan nila nag-aangkin siyang Diyos. Pero sabi doon, siya kumawala sa kaligitnaan nila. Kasi hindi pa niya oras, ayaw niya na papatayin siya. Kaya kahit nag-iisa lang siya, nagawa niya na umalis. Kahit gusto lang babatoy, siguro parang nanigas sila doon. Hawak na nila ang bato. Pero hindi lang mabato-bato ang Panginoon. Kasi hindi yun yung paraang napag-usapan nila ng Ama. Ang paraan ay siya yung mapapako sa krus. Yung mabubuo ang dugo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, masasabi natin na ito ang ating punto, death has no power over the Lord Jesus Christ. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa ating Panginoong Hesus. Ginawa lang talaga niya yun na mamatay. Bakit? Sapagkat ang kamatayan is antithesis of life. Ito po yung opposite, yung kamatayan ay opposite ng buhay. Bakit natin nasasabing walang kapangyarihan ng kamatayan sa Panginoong Hesus? Because Jesus is the life. Siya mismo yung buhay Kaya talagang totally opposite. Saan mabasa na siya yung buhay? 1 John 1 hanggang 2. Ang sabi ni Apostle John, we proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. This one who is life itself was revealed to us, and we have seen him. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. Ang pinapakilala nila, yung nakasama nila. Yung lalaking nakasama nila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero sa pagpapakilala ni Apostle John, ang sabi niya, siya yung buhay. Hindi lang kung anong klase ng buhay. Siya yung buhay na walang hanggan. Jesus is the eternal life. And therefore, death has no power over him. Bakit kinakailangan mamatay ang ating Panginoong Kristo? The death of the Lord Jesus Christ is the means to win against Satan. Para siya manalo laban kay Satanas, ang ginamit niyang paraan mismo, yung kanyang kamatayan. Ito yung malinaw na sinabi sa atin sa Hebrews 2:14 hanggang 15. Only as a human being could he die. And only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. So, doon pala ang paraan pala, nag-iisang paraan para maisalba tayo na mga takot, nag-iilipit tuloy tayo sa takot, sa kamatayan, yung mismong kamatayan ng Panginoon. Pero pangunahin, sinabi dyan, para siya magwagi sa dyablo, ang ginamit niyang paraan ay ang kanyang kamatayan. Jesus had to become a human so that he could die and rise again in order to destroy the devil's power over death. Sino po nakapanood sa inyo ng pelikulang The Matrix? Si Lisa napanood. Si Ate Marjorie napanood. Ako napanood ko rin. Hindi ko napanood The Matrix. Hindi na. Maganda yun. Pero, alam niyo, may mga pelikula na pinuputay itong gantong katotohanan. Katulad ni sino ang bida doon? Sa Matrix? Sino? Si Keanu Reeves. Anong pangalan niya doon sa The Matrix? Si Neo. Si Neo. Okay. Ito pong si Neo ay nakipag-agree siya o nagkaroon siya ng kasunduan doon sa leader ng robotic machines na mag-uuwi para kuhanin ang kanyang buhay.
Sa pagkuha o doon sa kanyang kamatayan, ito po ang nag-prevent para kasi sinusugod na yung underground city, sinusugod na ng mga killing robots, ay nung patayin siya, noong leader ng robotic machines ay nahinto po yung pagsalakay doon sa mga tao. Kaya naligtas yung mga tao na yon, yung mga nasa Zion City, sa kamatayan. Yan po, yung idea na yan, yun po ay nakuha nila doon sa katotohanan na tungkol sa ating Panginoong Kristo. So, ganun din, no? We discover in the life story of Job, si Job po, ay papatayin sana nyo. Pinahirapan siya ni Satanas. Merong, to the point na pwede nang patayin siya ni Satanas. Pero, ibig na sabihin doon, meron pong kapangyarihan sa Satanas talaga na kumitil ng buhay. He has the power to kill. At ito po naman ay kinumpirma, no? Inaffirm ito ng ating Panginoong Hesus. And yet, God oversees this power working in accordance to His great plan. Sabi ng, kaya hindi napatay ni Satanas, si Job, dahil sabi ng Panginoong Diyos, ay gawin mo na ang gusto mong gawin sa Kanya, pero huwag mong kukuhanin ang Kanyang buhay. So, walang kapahintulutan. Kaya ang Diyos pa rin na nag-oversee dyan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Satanas sa kamatayan, limitado po yan sa katawan lang. Hindi po yan sa spirit. He has no power over spiritual death. Ang Diyos lamang ang may power doon. Siya lang ang makapagdadala sa tao doon sa spiritual death. At ano po ang spiritual death? Ang spiritual death ay yung eternal damnation. Yung wala hanggang pagkasumpa. Yung parurusahan ka, soul and body, pero hindi ka mapupugnaw, hindi ka mamatay doon sa dagat ng apoy. Sabi doon sa Revelation is lake, no? Pero pag sinabing lake, parang malitan tingin natin, pero siguro napakalaking lake nun. Na kung saan doon ay nagbaburn yung mga sulfur, may mga brimstone. And sabi ng Panginoon Jesus, yung mga uod doon hindi namamatay eh. Kaya yung inuuod, hindi rin mamamatay yun, kapareho sila ng uod. Pero tinatawag nating death. Kasi, hindi siya kagaya ng physical death. Ang spiritual death is yung pagkahiwalay sa Diyos. Kaya tinatawag siyang spiritual death. Yung wala ng Diyos na ika nga ay mamag-itan para sa iyo. Wala ng Diyos na magliligtas sa iyo. Hiwalay ka na sa Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Yun po ang spiritual death. Yun ang kahulugan nun. At ayaw nating mararanasan yun. Kaya nga nandito, ang Panginoong Kristo nangungusap sa iyo sa magitan ng kanyang mga isinulat na salita. Pero sa mga Kristiyano, ito po yung hamon. Do not be afraid of the coming death and fully trust the Lord Jesus instead. Kapag tayo ay nabibilang sa Diyos, hindi tayo dapat matatakot sa kamatayan. Dahil nalalaman natin na ang kamatayan is only the doorway into eternal life. Okay? Yan ang sinasabi sa atin sa 1 Corinthians 15. As for the death of Jesus, it was only then He could deliver those who had lived in constant fear of death and free them and us to live for Him. Walang sino man at walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Yan ang sinasabi sa atin sa Roma 8:38 hanggang 39. So, ako kung mag-iisip ng isang taong nabigyan ng mataas na pribileyo ng Diyos, ang masasabi ko ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay in-honor siya ng Diyos, kagaya ng ginawa niya kay Job, in-honor niya si Job, di ba? Sa New Testament, in-honor ng Diyos si Apostol Pablo. Sa paanong paraan? Dinala po si Apostol Paul sa langit na tinawag na paraiso. At muli siyang ibinalik sa lupa. Hindi nga niya alam kung spirito lang ba yun o kasama yung kanyang katawan. Sabi nga niya,
sa kanyang pagpapatao sa 2 Corinthians 12:4, that I was caught up to paradise and heard things so astounding that they cannot be expressed in words. Things no human is allowed to tell. So marami siyang narinig doon na hindi man lang po pwede na ipapaalam niya kanino man. Kaya, of course, hindi lang yung meron siyang narinig, nakita niya ang paligid na mga siguro siya, nagandahan siya. At kahit yung mga nasaksihan niya, hindi mailarawan. Kaya tuloy, nung siya nasa lupa na, nagbiministeryo siya, kahit na mahal niya ang kanyang ministeryo, pinapahalaga niya ito. Pero sabi niya, dahil naranasan niya ng makarating doon, sa 2 Corinthians 5:8, sabi niya, yes, we are fully confident and would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. Yun yung kanyang kapanatagan, yun ang kanyang hope. Kaya mas nanaisin pa ang wika niya na sila'y mawala na sa panglupang katawan na ito. Dahil doon lang sa paraan na yun, sila ay mawapunta, mauwi na sa tahanan na kasama ng Panginoon. So yun ang kanyang tahanan. At yun din ang ating tahanan. Sabi nga sa Philippians, our citizenship is in heaven. Kaya we can simply conclude that aside from being with the Lord, that spiritual place can only be expressed beyond words of its breathtaking beauty. That we cannot blame Paul why he was so eager of leaving earth despite his deep concern towards the ministry. Kaya, despite na maraming hindi mabilang na hardship, si Apostle Paul, naranasan niyang siya ay bubugin, nakulong, sa paglalakbay, sakay ng sinaunang barko, nakaranas sila na halos parang mamatay na sila dahil sa mga bagyo na nakalang kinarap. Pero nanatili si Apostol Pablo na matibay sa kanyang pananampalataya. Hindi siya natakot mamatay sapagkat nalalaman niya na ang mamatay ay ang mapa sa Panginoon Kristo, na kinoconsider niya na mas mainam kaysa buhay dito sa lupa. Eventually, si Apostol Pablo ay naaresto sa Jerusalem at ipinadala sa Roma. Doon po siya pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. At even the face of death, hindi po nagmaliw si Apostol Pablo. Hindi siya nagbago. Ang kanyang pong huling recorded words ay mabasa natin sa kanyang second letter kay Timothy na nagsasalamin ng kanyang kawalan ng takot sa kamatayan. Ang sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. So, alam niya, may naghihintay sa kanyang maganda na pabuya dahil sa kanyang mga naranasan, mga paghirap, alang-alang sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. Naalala ko tuloy kanina, nung papunta ako rito, ay namit ko si Tito Arnie. No? Tito Arnie, tumakas lang daw siya sa hospital kasi dapat na-confine siya. Ay dahil sa yung i-renew na yun, yung registro ng kanyang mga sasakyan. No? Kaya babalik, kararating lang daw niya nung magkita kami. At babalik din agad siya bukas doon sa hospital. At doon sa kanyang pagsalita is talagang nagsisikap siya na dugtungan pa ang buhay niya. Ayaw pa niyang mamatay. Hindi ko na tinanong kung bakit ayaw pa niyang mamatay. Sabi niya, 70 na daw siya. At siya ay konting kilos lang, parang makakaramdam na siya ng bali. Napagano lang siya, sakit na, kaya nagpahilot siya sa isang tauhan niya dyan. Pero I just hope na nagkaroon siya or bago siya kuhanin ng Panginoon ay mayroon na siyang relasyon sa ating Panginoong Kristo. At kung magkagayon, ay magiging kampante na sana siya kung kuhanin man ng Panginoon ang kanyang buhay. Sa mga hindi pa or wala pang relasyon sa ating Panginoong Kristo, matakot ka sa paparating na kamatayan. Sapagkat walang pag-asa doon sa kabilang buhay. Kung ikaw ay namatay na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan.
at ang tanging kapatawaran lang ng kasalanan ay ang ginawa ng Panginoon Kristo. At yun ay lalapat lamang ang bisa nito. Yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lalapat lamang sa mga nananalig at nagtitiwala sa Kanya. So being trustful to God that He would spare you if you humble yourself before Him in the judgment day would not save you. Kahit sabihin mo na magpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos sa panahon ng pag-uukom, hindi ito makapagniligtas sa iyo. Walang pag-asa sa buhay na ito. Kung matapos mong mapakinggan ng Ebanghelyo, matigas pa rin ang iyong ulo. Ayaw mo pa rin sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kahit ikaw ay maging mapanalanginin, manalangin ka man umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi, hindi ito magdadala sa iyo patungo sa langit. Ang tanging magagawa mo lang, trust the power of Jesus' death and resurrection instead, as your ticket to heaven if you believe in Him. So, let this hope give us confidence and inspire us to faithful service. As a conclusion, death is but a prelude, a mere nod, to an eternal life in the arms of God. We continue to thrive in His divine height. With hope and faith, our spirits will survive. Tayo manalangin. Aming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong harapan. Merong kagalakan, yamang natanggap namin ang kaligtasan. Subalit kami, Panginoon, ay nalulungkot din sa kabilang banda kapag aming naiisip na ang aming mga mahal sa buhay ay hindi namin kasama. Kaya nga po, Panginoon, ang dalangin namin, kilusin po sila ng Espiritu Santo, ipuin ang kanilang mga puso, at naway hindi pa huli ang lahat sa kanila. Na sila, Panginoon, ay maging tagapagmana rin sa magitan ng pagsampalataya sa inyo at sa inyong buktong na anak na Panginoong Kristo. Ito po ang aming pag-asa sa pangalan lamang po ng Panginoon.